Sa baryo ng Malinaw ay may isang binatang lalaki na kilala sa pagiging tahimik at palaging nag-iisa. Siya si Ruben, isang ulilang lumaki sa hirap at nasanay sa buhay na walang inaasahang tulong mula sa iba. Sa araw ay nagtatrabaho siya bilang tagaputol ng kahoy sa bundok at sa gabi naman ay madalas siyang matagpuan sa lumang tindahan sa dulo ng baryo kung saan siya umiinom upang takasan ang lungkot ng kanyang nakaraan. Isang maulang gabi habang ang hangin ay marahang humahaplos sa mga puno ng niyog, muling napadpad si Ruben sa tindahan. Tahimik ang paligid at kakaunti lamang ang mga tao. Habang siya ay nag-iisa sa sulok at dahan-dahang umiinom, may isang babaeng pumasok na nakasuot ng mahabang itim na bestida at may takip ang ulo. Hindi niya makita ang mukha nito, ngunit napansin niya ang kakaibang presensya ng babae, tila malamig ang hangin sa paligid nito. Umupo ang babae malapit sa kanya at tahimik lamang na tumingin sa ulan sa labas. Hindi nagsalita ang babae at hindi rin siya pinansin. Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nakaramdam si Ruben ng kakaibang kapayapaan habang naroroon ang babae. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon ay naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Lumipas ang ilang gabi at palaging bumabalik ang babae sa tindahan tuwing malakas ang ulan. Unti-unting nasanay si Ruben sa presensya nito. Nasanay siyang makita ang mahabang buhok nitong natatakpan ang kalahati ng mukha at ang maputlang balat na tila hindi nasisinagan ng araw. Hindi niya alam ang pangalan ng babae ngunit sa kanyang isip ay tinawag niya itong Elena. Isang gabi na mas malakas ang ulan kaysa dati ay naglakas loob si Ruben na samahan ang babae sa pag-uwi. Tahimik silang naglakad sa makitid na daan papunta sa kakahuyan. Hindi nagsalita ang babae at hindi rin siya tinanong ni Ruben. Ngunit sa bawat hakbang ay nararamdaman niyang may misteryong bumabalot sa babaeng kanyang kasama. Sa gilid ng kagubatan ay tumigil ang babae at dahan-dahang lumingon kay Ruben. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang mukha nito ng buo. Maganda ito ngunit kakaiba ang anyo, ang mga mata ay tila may malalim na lungkot na hindi maipaliwanag. Sa gabing iyon ay naglaho ang babae sa dilim ng kagubatan at iniwan si Ruben na nag-iisa. Mula noon ay lalo pang naging interesado si Ruben sa babae. Madalas siyang pumunta sa tindahan kahit walang ulan, ngunit hindi na niya ito makita. Nagsimula siyang magtanong sa matatanda sa baryo tungkol sa babaeng nakatira sa kagubatan. May ilan na nagbabala sa kanya at sinabing may mga nilalang sa gubat na hindi dapat lapitan. Ngunit dahil sa kalungkutan at sa kakaibang damdaming nararamdaman niya, ay hindi pinansin ni Ruben ang mga babala. Para sa kanya ang babae lamang ang nagbigay sa kanya ng pakiramdam na siya ay may halaga. Ang gabing hindi niya ito nakita ay pakiramdam niya ay may kulang sa kanyang buhay. Isang gabi ng kabilugan ng buwan habang siya ay naglalakad pauwi galing sa bundok, ay may narinig siyang mahinang iyak mula sa loob ng kakahuyan. Sinundan niya ang tunog hanggang makita niya ang babae na nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng balete. Nakayuko ito at tila nasasaktan. Lumapit si Ruben at marahang umupo sa tabi nito. Hindi siya nagsalita ngunit ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat ng babae. Dahan-dahang tumingala ang babae at sa unang pagkakataon ay ngumiti ito sa kanya. Sa gabing iyon ay naramdaman ni Ruben ang kakaibang koneksyon na hindi pa niya naramdaman kanino man. Mula noon ay nagsimula silang magkita palagi sa kagubatan tuwing gabi. Hindi pa rin nagsasalita ang babae ngunit sa kilos at tingin nito ay sapat na upang maintindihan ni Ruben ang nais nitong ipahiwatig. Natutunan niyang basahin ang galaw ng babae at natutunan ng babae na tanggapin ang presensya niya. Hindi alam ni Ruben na ang babaeng kanyang minamahal ay may lihim na mas malalim kaysa sa kanyang inaakala. Sa bawat gabi na magkasama sila ay may mga oras na bigla itong nawawala at bumabalik na tila pagod na pagod. Hindi niya ito tinanong dahil natatakot siyang mawala ito sa kanya. Sa baryo ay nagsimula ring kumalat ang balita tungkol sa mga hayop na nawawala sa gabi. May mga manok na hindi na bumabalik sa kulungan at may mga aso na natatagpo ang patay sa gubat. Nagsimula ang takot sa mga taong ngunit hindi ito pinansin ni Ruben. Para sa kanya ay mas mahalaga ang mga gabing kasama niya ang babae. Isang gabi habang sila ay naglalakad sa ilalim ng buwan, ay napansin ni Ruben na kakaiba ang kilos ng babae. Tila ito ay kinakabahan at paulit-ulit na tumitingin sa langit. Nang marating nila ang balete ay bigla itong lumayo sa kanya at tumayo sa gitna ng liwanag ng buwan. Sa sandaling iyon ay napansin ni Ruben ang pagbabago sa katawan ng babae.
Tila may kakaibang anyo na unti-unting lumalabas, ngunit dahil sa dilim at takot ay hindi niya maunawaan ang kanyang nakikita. Naramdaman lamang niya ang matinding takot, ngunit kasabay nito ay ang matinding pagnanais na manatili sa tabi ng babae. Sa gabing iyon ay nagsimula ang lihim na hindi na kayang takasan ni Ruben. Ang babae na kanyang minamahal ay hindi isang ordinaryong tao. At kahit may kakaibang katotohanan na unti-unting nahahayag sa kanyang harapan, ay pinili niyang manatili. Dahil sa kanyang puso ang babae ay ang tanging ilaw sa kanyang madilim na mundo. Lumipas ang mga araw na may bigat sa dibdib ni Ruben. Hindi niya makalimutan ang nasaksihan niyang pagbabago sa babae sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit sa kabila ng takot ay mas nanaig ang kanyang damdamin para rito. Patuloy siyang bumalik sa kagubatan gabi-gabi, umaasang muli niya itong makikita. Isang gabi habang ang buwan ay kalahati lamang ang liwanag, ay muli niyang naramdaman ang presensya ng babae sa ilalim ng balete. Tahimik itong nakatayo na tila naghihintay. Nang makita siya nito ay dahan itong lumapit at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon ay nawala ang kaba sa dibdib ni Ruben at napalitan ng kakaibang kapanatagan. Nagpatuloy ang kanilang mga gabing magkasama sa kagubatan. Unti-unti ay nasanay si Ruben sa kakaibang kilos ng babae. May mga oras na bigla itong nawawala at bumabalik bago sumikat ang araw. Sa tuwing babalik ito ay tila pagod at tahimik lamang na nakasandal sa puno habang pinapanood siya. Isang gabi ay naglakas loob si Ruben na magsalita. Sinabi niyang hindi siya natatakot kahit pa may mga bagay na hindi niya naiintindihan. Sinabi niyang handa siyang manatili kahit ano pa ang katotohanan tungkol sa babae. Tahimik lamang na nakinig ang babae, ngunit ang mga mata nito ay tila nagliwanag sa sinabi niya. Pagkaraan ng gabing iyon ay nagbago ang kanilang samahan. Mas naging malapit ang babae kay Ruben. Madalas na itong lumapit at sumasabay sa kanyang paglakad pauwi sa gilid ng baryo. Kahit hindi pa rin ito nagsasalita ay ramdam ni Ruben ang pagtitiwala nito sa kanya. Sa baryo ay lalong dumami ang usap-usapan tungkol sa nilalang sa kagubatan. May mga magsasaka na nagsabing may nakikita silang anino na lumilipad sa gabi. May mga matatanda na nagbabala sa mga kabataan na huwag lumabas kapag maliwanag ang buwan. Ngunit patuloy lamang si Ruben sa kanyang pagpunta sa kagubatan. Isang gabi habang sila ay magkasama ay biglang lumuhod ang babae sa harap niya. Kinuha nito ang kamay ni Ruben at inilapit sa kanyang dibdib. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso nito. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Ruben na may nais ipahiwatig ang babae. Tila ito ay natatakot na mawala siya. Sa gitna ng katahimikan ay sinabi ni Ruben na handa siyang tanggapin ang babae kung ano man ito. Sinabi niyang hindi mahalaga kung sino o ano ito, basta magkasama sila. Pagkatapos ng gabing iyon ay nagsimula ang mas malalim nilang pagsasama. Lumipas ang mga linggo at unti-unting napansin ng mga tao sa baryo ang pagbabago kay Ruben. Hindi na siya palaging nasa tindahan. Mas madalas na siyang tahimik, ngunit may kakaibang saya sa kanyang mukha. May ilan na nagtataka, ngunit wala nang nagtanong. Isang gabi ng kabilugan ng buwan ay muling nangyari ang pagbabagong nakita niya noon. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na siya tumalikod. Nanatili siyang nakatayo habang ang babae ay unti-unting nagbabago sa liwanag ng buwan. Ramdam niya ang takot, ngunit pinili niyang manatili. Pagkaraan ng ilang sandali ay bumalik ang babae sa kanyang karaniwang anyo. Tila ito ng hina at muntik ng bumagsak. Mabilis itong sinalo ni Ruben at inakay palayo sa liwanag ng buwan. Dinala niya ito sa ilalim ng balete at hinayaan itong magpahinga. Sa gabing iyon ay tuluyan ng naunawaan ni Ruben na ang babaeng minamahal niya ay isang nilalang na hindi pangkaraniwan. Ngunit pinili niyang manatili sa tabi nito. Dahil sa kanyang puso ay naniniwala siyang ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa anyo o pinagmulan. Hindi alam ni Ruben na ang pagpili niyang manatili ay magdadala sa kanya sa isang buhay na puno ng lihim at panganib. Ngunit sa sandaling iyon ay wala siyang ibang nais kundi ang makasama ang babaeng nagbigay sa kanya ng dahilan upang muling mabuhay ang kanyang puso. Habang lumalalim ang ugnayan ni Ruben at ang babaeng tinawag niyang Elena, ay mas naging malinaw sa kanya na ang buhay niya ay tuluyan ng nakatali sa lihim ng kagubatan. Hindi na niya hinahanap ang dating ingay ng baryo. Mas pinipili niya ang katahimikan sa ilalim ng balete kung saan niya nararamdaman ang kakaibang kapayapaan. Isang gabi habang ang hangin ay malamig at ang buwan ay natatakpan ng ulap ay dumating si Elena na tila may dinadalang bigat sa kanyang damdamin. Mabagal ang kanyang paglalakad at ang kanyang mga mata ay tila may halong lungkot at takot.
Lumapit siya kay Ruben at marahang hinawakan ang kanyang pisngi na tila nais tandaan ang bawat detalye ng kanyang mukha. Hindi na nagtanong si Ruben. Sa halip ay hinawakan niya ang kamay nito at inakay papunta sa punong balete. Umupo sila sa ugat ng puno at tahimik na nagkatabi. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Ruben na may bagay na malapit nang magbago sa kanilang buhay. Sa mga sumunod na araw ay napansin ni Ruben na mas nagiging madalas ang pagkawala ni Elena sa gabi. May mga gabing hindi ito nagpapakita at may mga gabing darating ito na tila nanghihina. Minsan ay may bahid ng dugo ang laylayan ng damit nito na agad nitong tinatakpan kapag napapansin ni Ruben. Sa baryo ay lalong tumindi ang takot ng mga tao. May mga alagang hayop na nawawala at may mga magsasaka na nagsasabing may naririnig silang kakaibang tunog sa himpapawid tuwing hating gabi. May mga nagbanggit tungkol sa lumang alamat ng nilalang na lumalabas sa gabi upang maghanap ng makakain. Isang gabi ay nakarinig si Ruben ng usapan ng matatanda sa tindahan. May nagsabing baka bumalik na ang nilalang na matagal nang pinaniniwala ang nasa kagubatan. May nagsabing ito raw ay kalahating tao at kalahating halimaw. Tahimik lamang na nakinig si Ruben at pinilit pigilan ang kaba sa kanyang dibdib. Sa gabing iyon ay mas maaga siyang pumunta sa kagubatan. Natagpuan niya si Elena na nakatayo sa tabi ng balete at tila naghihintay. Nang makita siya nito ay mabilis itong lumapit at mahigpit na yumakap sa kanya. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ni Ruben ang panginginig ng katawan nito. Dahan-dahang lumayo si Elena at tumingin sa kanya. Sa pamamagitan ng marahang galaw ng ulo at kamay ay tila sinusubukan nitong ipaliwanag na may panganib na paparating. Ngunit kahit hindi lubos na naiintindihan ni Ruben, ay malinaw sa kanya na ayaw siya nitong masaktan. Sa gitna ng katahimikan ay sinabi ni Ruben na hindi siya aalis. Sinabi niyang kung may darating na panganib ay haharapin niya iyon kasama ang babae. Pagkatapos ng sandaling iyon ay dahan na ipinatong ni Elena ang kanyang noo sa noo ni Ruben na tila tanda ng pagtanggap. Lumipas ang ilang gabi at nagpatuloy ang kanilang lihim na pagkikita. Ngunit isang gabi ng kabilugan ng buwan ay nagising si Ruben sa kakaibang pakiramdam. Tila may malakas na presensya sa paligid ng kanyang kubo. Lumabas siya at napansin niya ang anino na mabilis na gumalaw sa bubong. Sinundan niya ang anino hanggang sa gilid ng kagubatan. Doon niya nakita si Elena na nakatayo sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ngunit may kakaiba sa anyo nito. Ang postura nito ay tila nahihirapan at ang kanyang mga mata ay tila may halong sakit at galit. Hindi lumapit si Ruben, ngunit hindi rin siya umalis. Nanatili siyang nakatayo habang pinapanood ang babae. Sa sandaling iyon ay naramdaman niyang ang lihim ng babaeng minamahal niya ay mas mabigat kaysa sa kanyang inaakala. Pagkaraan ng ilang sandali ay unti-unting bumalik sa karaniwan ang anyo ni Elena. Nanghina ito at lumuhod sa lupa. Mabilis na lumapit si Ruben at inakay ito palayo sa liwanag ng buwan. Dinala niya ito sa ilalim ng balete at hinayaan itong magpahinga. Sa gabing iyon ay napagtanto ni Ruben na ang pag-ibig niya ay hindi na lamang tungkol sa damdamin. Ito ay isang pangako na mananatili siya kahit gaano kahirap ang katotohanang kailangan niyang tanggapin. At sa kanyang puso ay handa siyang harapin ang kahit anong mangyari upang maprotektahan ang babaeng nagbigay sa kanya ng bagong dahilan upang mabuhay. Habang lumalalim ang gabi at patuloy ang lihim na ugnayan ni Ruben at Elena, ay unti-unti ring nababalot ng takot ang baryo ng malinaw. May mga gabi na may naririnig ang mga tao na kakaibang pagaspas ng hangin sa itaas ng kanilang mga bubong. May mga pagkakataon na ang mga alagang hayop ay biglang nagiging balisa at tumatakbo palayo sa kulungan. Hindi na gaanong lumalabas si Ruben sa baryo. Mas pinipili niyang manatili sa gilid ng kagubatan kung saan mas malapit siya kay Elena. Sa kanyang puso ay alam niyang may malaking lihim ang babaeng kanyang minamahal, ngunit pinili niyang huwag itong usisain. Para sa kanya ay sapat ng kasama niya ito. Isang gabi ay dumating si Elena na tila mas mahina kaysa dati. Mabagal ang kanyang paglalakad at tila hirap siyang tumayo ng matagal. Nang makita siya ni Ruben ay agad niya itong inalalayan at pinaupo sa ilalim ng balete. Tahimik lamang ang babae ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Napansin ni Ruben na mas maputla ang balat nito kaysa dati. May bahid din ng dumi at tuyong dugo ang laylayan ng damit nito. Sa sandaling iyon ay nakaramdam siya ng matinding pag-aalala ngunit pinili niyang huwag magtanong. Sa halip ay pinisil niya ang kamay ng babae bilang tanda ng kanyang pag-aalaga.
Lumipas ang ilang gabi at mas naging madalas ang panghihina ni Elena. May mga pagkakataon na hindi ito dumarating sa kanilang tagpuan. Sa tuwing hindi ito dumarating ay hindi mapakali si Ruben. Pakiramdam niya ay may mangyayaring masama sa babaeng kanyang minamahal. Sa baryo ay may isang matandang lalaki na nagsimulang magkwento tungkol sa lumang alamat. Ayon dito ay may nilalang na lumalabas tuwing gabi at namumuhay sa pagitan ng mundo ng tao at ng dilim. May nagsabing ang nilalang na iyon ay nagkukunwaring tao sa araw at nagiging ibang anyo sa gabi. Narinig ni Ruben ang kwento ngunit pinili niyang huwag maniwala. Sa kanyang isip ay ang babae ay hindi halimaw kundi isang nilalang na may sariling paghihirap. Mas pinili niyang unawain ito kaysa katakutan. Isang gabi ng kabilugan ng buwan ay dumating si Elena na tila balisa. Paulit-ulit itong tumitingin sa langit at sa kagubatan na parang may iniiwasan. Lumapit ito kay Ben at mahigpit siyang niyakap na tila ayaw siyang pakawalan. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Ruben ang kakaibang lamig mula sa katawan nito. Ngunit sa halip na umatras ay mas hinigpitan niya ang yakap. Sa kanyang puso ay alam niyang may mabigat na dahilan ang kilos ng babae. Habang lumalalim ang gabi ay napansin ni Ruben na tila nahihirapan si Elena. Tila may pagbabago sa kanyang katawan na pilit nitong pinipigilan. Sa halip na matakot ay nanatili si Ruben sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito. Makalipas ang ilang sandali ay tila humupa ang kakaibang nararamdaman ng babae. Ngunit halatang nanghina ito. Inalalayan niya itong maupo at pinahinga sa ilalim ng balete. Sa gabing iyon ay ramdam ni Ruben na may laban na pinagdaraanan ng babaeng minamahal niya. Habang tahimik silang magkatabi ay napagtanto ni Ruben na ang landas na pinili niya ay hindi pangkaraniwan. Ngunit kahit may takot sa kanyang puso ay hindi niya kayang iwan ang babae. Para sa kanya ay mas mahalaga ang manatili kaysa tumalikod. Sa mga sumunod na araw ay naging mas mapagbantay si Ruben. Madalas niyang tinitingnan ang kagubatan kahit nasa baryo siya. Pakiramdam niya ay may panganib na maaaring dumating anumang oras. Ngunit kahit ganoon ay nanatili siyang matatag. Hindi niya alam na ang mga susunod na gabi ay magdadala ng mga katotohanang magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Ngunit sa sandaling iyon ay isa lamang ang sigurado sa kanyang puso. Ang babaeng minamahal niya ay hindi niya pababayaan kahit ano pa ang mangyari. Habang patuloy na umiikot ang mga araw sa baryo ng malinaw, ay mas naging mabigat ang pakiramdam sa paligid ng kagubatan. May kakaibang katahimikan na bumabalot sa lugar tuwing sasapit ang dilim. Ang mga dating ingay ng kuliglig at palaka ay tila unti-unting nawawala at napapalitan ng malamig na hangin na dumadaan sa pagitan ng mga puno. Mas lalong naging madalas ang pagpunta ni Ruben sa ilalim ng balete. Doon niya hinihintay si Elena gabi-gabi, kahit paminsan ay hindi ito nagpapakita. Sa bawat gabing lumilipas ay mas lalo siyang nagiging sigurado na ang kanyang damdamin ay hindi na lamang simpleng paghanga. Ito ay naging pangakong hindi niya kayang bawiin. Isang gabi ay dumating si Elena na tila mas tahimik kaysa dati. Mabagal ang kanyang paglapit at tila may dinadalang mabigat na desisyon. Nang makarating ito sa harap ni Ruben, ay dahan itong lumuhod at hinawakan ang kanyang mga kamay. Ramdam ni Ruben ang panginginig ng mga palad nito. Sa sandaling iyon ay naglakas loob si Ruben na magsalita. Sinabi niyang hindi mahalaga kung ano ang lihim ng babae. Sinabi niyang ang mahalaga ay ang presensya nito sa kanyang buhay. Habang nagsasalita siya ay napansin niyang may luhang pumatak mula sa mata ng babae. Dahan-dahang tumayo si Elena at inilapit ang kanyang noo sa noo ni Ruben. Sa sandaling iyon ay tila may katahimikan na nagbuklod sa kanilang dalawa. Para kay Ruben ay iyon na ang pinakamatibay na sagot na kailangan niya. Lumipas ang mga araw at napansin ni Ruben na tila may iniiwasan si Elena tuwing sumisikat ang buwan ng buo. May mga gabi na hindi ito nagpapakita at may mga gabi na darating ito na tila pagod na pagod. Sa tuwing ganito ang nangyayari ay mas lalo siyang nag-aalala. Sa baryo ay nagsimulang maghanda ang mga tao laban sa kung anumang nilalang ang pinaniniwalaan nilang gumagala sa gabi. May mga naglalagay ng mga ilaw sa labas ng bahay. May mga nagbabantay sa kanilang mga alagang hayop. Ang takot ay unti-unting nagiging bahagi ng kanilang araw-araw na buhay. Isang gabi ay may narinig si Ruben na sigawan mula sa baryo. May isang magsasaka na nawalan ng alagang kambing. Ayon dito ay tila may anino na mabilis na dumaan sa itaas ng kulungan bago nawala ang hayop. Habang pinapakinggan iyon ni Ruben, ay ramdam niya ang mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib.
Sa gabing iyon ay mas maaga siyang pumunta sa kagubatan. Natagpuan niya si Elena na nakatayo sa tabi ng balete na tila naghihintay sa kanya. Nang makita siya nito ay mabilis itong lumapit at mahigpit siyang niyakap. Sa yakap na iyon ay naramdaman ni Ruben ang matinding panghihina ng babae. Tila ito ay may pinagdadaanan na hindi niya kayang ipaliwanag. Hinawakan niya ang mukha nito at marahang sinabi na hindi niya ito iiwan. Habang lumalalim ang gabi ay napansin ni Ruben na tila nahihirapan si Elena na manatiling kalmado. Tila may puwersa sa loob nito na pilit lumalabas. Sa halip na matakot ay nanatili siya sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito. Makalipas ang ilang sandali ay tila bumalik sa katahimikan ang babae. Ngunit halatang nanghina ito. Inakay ni Ruben si Elena upang makaupo sa ugat ng balete at hinayaan itong magpahinga habang siya ay nagbabantay sa paligid. Sa gabing iyon ay napagtanto ni Ruben na ang babaeng kanyang minamahal ay may laban na mas mabigat kaysa sa kanyang inaakala. Ngunit sa kanyang puso ay buo ang kanyang desisyon. Mananatili siya sa tabi nito kahit pa ang mundo ay laban sa kanila. Sa paglipas ng mga araw ay naging mas malinaw kay Ruben na ang kanilang buhay ay unti-unting nagiging bahagi ng isang alamat. Isang alamat na may halong pag-ibig at panganib. At sa kanyang puso ay handa siyang tanggapin ang lahat ng kapalit ng pagmamahal na iyon. Dumating ang mga gabing mas malamig kaysa dati sa baryo ng Malinaw. Ang hangin mula sa kagubatan ay tila may dalang babala na hindi maipaliwanag ng mga tao. Mas maaga na nang nagsasara ang mga bahay at mas maaga nang pinapapasok ang mga alagang hayop sa kulungan. Si Ruben ay patuloy na namumuhay sa pagitan ng baryo at kagubatan. Sa araw ay ginagawa niya ang kanyang trabaho ngunit ang kanyang isip ay palaging nasa balete kung saan niya hinihintay si Elena. Hindi na niya iniisip ang sinasabi ng ibang tao. Para sa kanya ay iisa lamang ang mahalaga, ang manatili sa tabi ng babaeng minamahal niya. Isang gabi ay natagpuan niya si Elena na nakaupo sa ugat ng balete. Nakayuko ito at tila pagod na pagod. Nang maramdaman nito ang presensya ni Ruben, ay dahan itong tumingala. Sa mga mata nito ay may halong lungkot at takot na hindi pa niya nakikita noon. Lumapit si Ruben at marahang hinawakan ang kanyang balikat. Sa sandaling iyon ay napansin niya na mas malamig ang balat nito kaysa dati. Ngunit sa halip na matakot ay hinawakan niya ang kamay nito at inakay na tumayo. Naglakad sila sa loob ng kagubatan na walang imikan. Sa bawat hakbang ay nararamdaman ni Ruben na tila may nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Ngunit hindi siya huminto. Para sa kanya ay mas mahalaga na maramdaman ni Elena na hindi ito nag-iisa. Pagkaraan ng ilang sandali ay tumigil si Elena at humarap sa kanya. Dahan nitong inilapit ang kamay sa kanyang dibdib na tila nais iparamdam ang tibok ng puso nito. Mabilis ang tibok ngunit tila mahina. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Ruben na may malalim na paghihirap ang dinadala ng babae. Sa baryo ay mas lalong lumalakas ang usapan tungkol sa nilalang sa kagubatan. May mga nagsasabing may nakita silang aninong dumadaan sa ulap tuwing maliwanag ang buwan. May mga nagsasabi na naririnig nila ang kakaibang paggaspas ng hangin sa gitna ng gabi. Isang gabi ay narinig ni Ruben ang ilang kalalakihan na nagbabalak pumasok sa kagubatan upang hanapin ang pinagmumulan ng takot. Habang pinapakinggan niya iyon, ay nakaramdam siya ng matinding kaba. Alam niya na kung may makita ang mga ito ay maaaring mapahamak si Elena. Sa gabing iyon ay nagmadali siyang pumunta sa balete. Natagpuan niya si Elena na tila naghihintay sa kanya. Nang makita siya nito, ay agad itong lumapit at hinawakan ang kanyang damit na tila natatakot. Sinabi ni Ruben na may mga taong balak pumasok sa kagubatan. Kahit hindi nagsasalita si Elena, ay tila naunawaan nito ang sinabi niya. Sa mga mata nito ay nakita niya ang matinding pag-aalala. Lumipas ang ilang gabi at napansin ni Ruben na mas nagiging maingat si Elena sa paglabas. Mas maaga itong nawawala bago pa sumikat ang araw. May mga pagkakataon na hindi na ito nagpapakita kapag maliwanag ang buwan. Isang gabi habang sila ay magkasama sa ilalim ng balete, ay biglang dumating ang malakas na hangin. Ang mga dahon ay nag-ingay at ang paligid ay tila naging mas malamig. Napansin ni Ruben na tila may pagbabago sa kilos ni Elena. Tila ito ay nahihirapan na kontrolin ang sarili. Sa halip na umatras ay mas lumapit si Ruben at hinawakan ang mga kamay nito. Sa kanyang puso ay alam niyang may laban na pinagdaraanan ang babaeng minamahal niya. At kahit hindi niya lubos na nauunawaan ay handa siyang manatili. Sa gabing iyon ay napagtanto ni Ruben
na ang kanilang buhay ay hindi na maaaring bumalik sa dati. Ang kanyang pagmamahal kay Elena ay naging bahagi na ng kanyang pagkatao. At kahit may panganib na naghihintay sa kanila, ay pinili niyang harapin iyon nang magkasama sila. Habang patuloy na lumalalim ang takot sa baryo ng Malinaw, ay mas nagiging malinaw kay Ruben na ang kanyang buhay ay tuluyan ng naiiba sa karaniwang landas ng mga tao sa paligid niya. Ang dating simpleng pang-araw-araw na gawain ay napalitan ng pagbabantay sa gabi at pakikinig sa bawat galaw ng hangin mula sa kagubatan. Isang gabi ay dumating si Elena sa ilalim ng balete na tila mas balisa kaysa dati. Ang kanyang mga mata ay paikot-ikot na tumitingin sa paligid na para bang may hinahanap o iniiwasan. Nang makita si Ruben ay mabilis itong lumapit at hinawakan ang kanyang mga braso na tila humihingi ng lakas. Hindi nagsalita si Ruben, ngunit marahan niyang hinaplos ang likod ng kamay ng babae bilang pagpapakalma. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso nito. Tila may panganib na malapit nang dumating. Sa baryo ay nagsimula ng magbantay ang ilang kalalakihan tuwing gabi. May mga dala silang sulo at matutulis na kahoy. Ang kanilang layunin ay hanapin ang nilalang na pinaniniwalaan nilang nagdadala ng takot sa kanilang lugar. Hindi alam ni Ruben kung paano niya mapipigilan ang maaaring mangyari. Isang gabi habang siya ay nasa tindahan ay narinig niya ang plano ng mga kalalakihan. Balak nilang pumasok sa kagubatan sa susunod na kabilugan ng buwan. Nang marinig iyon ni Ruben ay tila may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang katawan. Alam niyang mapanganib ang gabing iyon. Sa gabing iyon ay nagmadali siyang pumunta sa balete. Natagpuan niya si Elena na nakatayo sa ilalim ng puno na tila naghihintay sa kanya. Nang makita siya nito ay agad itong lumapit at yumakap ng mahigpit. Ramdam ni Ruben ang panginginig ng katawan nito. Sinabi ni Ruben na may mga taong papasok sa kagubatan. Kahit hindi nagsasalita si Elena, ay tila naunawaan nito ang kanyang sinabi. Dahan itong lumayo at tumingin sa buwan na unti-unti nang lumiliwanag sa langit. Habang lumalalim ang gabi ay napansin ni Ruben na tila nahihirapan si Elena. Tila may pagbabago sa kanyang katawan na pilit nitong pinipigilan. Sa halip na matakot ay nanatili si Ruben sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito. Makalipas ang ilang sandali ay tila humupa ang kakaibang pakiramdam. Ngunit halatang nanghina ang babae. Inakay niya ito upang makaupo sa ugat ng balete at hinayaan itong magpahinga habang binabantayan ang paligid. Lumipas ang mga araw at dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan. Mas maliwanag ang langit kaysa karaniwan at mas malamig ang hangin. Ramdam ni Ruben ang kaba sa kanyang dibdib habang papunta siya sa kagubatan. Sa pagdating niya sa balete ay natagpuan niya si Elena na tila naghihintay. Ngunit sa pagkakataong iyon ay may kakaiba sa kilos nito. Tila may mabigat itong pasyang gagawin. Lumapit ito kay Ruben at marahang hinawakan ang kanyang mukha na tila nais tandaan ang bawat detalye nito. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Ruben ang bigat ng sitwasyon. Ngunit sa halip na umatras ay hinawakan niya ang kamay ng babae at marahang sinabi na hindi siya aalis. Kahit anong mangyari ay mananatili siya. Habang ang liwanag ng buwan ay lalong lumalakas ay napansin ni Ruben na tila may pagbabago sa paligid. Ang hangin ay tila tumitigil at ang kagubatan ay nagiging tahimik. Sa gabing iyon ay alam niyang may mangyayaring magbabago sa kanilang buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ay iisa lamang ang malinaw sa puso ni Ruben. Ang pagmamahal niya kay Elena ay hindi na mababago at kahit may panganib na naghihintay ay handa siyang harapin iyon upang manatili sa tabi ng babaeng nagbigay sa kanya ng kahulugan ng kanyang buhay. Dumating ang mga gabing mas mabigat ang pakiramdam sa baryo ng Malinaw. Ang katahimikan ay tila may kasamang takot na hindi maipaliwanag ng mga tao. Mas maaga nang nagsasara ang mga pinto at mas kaunti na ang naglalakas loob na lumabas kapag sumasapit ang dilim. Si Ruben ay patuloy na pumupunta sa kagubatan gabi-gabi. Sa kanyang puso ay alam niyang malapit nang dumating ang sandaling magbabago sa kanilang dalawa. Ngunit sa halip na umatras ay mas pinili niyang maging matatag. Isang gabi ay natagpuan niya si Elena sa ilalim ng balete na tila naghihintay. Ngunit may kakaiba sa kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay tila mas malalim ang lungkot at ang kanyang kilos ay tila mabigat. Nang makita si Ruben ay dahan itong lumapit at hinawakan ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Ruben ang matinding lamig mula sa katawan nito. Ngunit hindi siya umatras. Sa halip ay hinigpitan niya ang hawak sa kamay ng babae. Sa kanyang puso ay alam niyang may mabigat itong pinagdadaanan.
Sa baryo ay nagsimulang maghanda ang mga kalalakihan para sa kanilang pagpasok sa kagubatan. May dala silang mga sulo at matutulis na patpat. Para sa kanila ay kailangan nilang wakasan ang takot na bumabalot sa kanilang lugar. Isang gabi bago ang kabilugan ng buwan ay dumating si Elena na tila may gustong ipaalam kay Ruben. Dahan nitong inilapit ang kanyang kamay sa dibdib ni Ruben na tila nais iparamdam ang tibok ng kanyang puso. Mabagal ngunit mabigat ang tibok nito. Sa sandaling iyon ay naunawaan ni Ruben na may desisyon na kailangang harapin ang babae. Ngunit hindi siya nagtanong. Para sa kanya ay sapat ng maramdaman nito na hindi siya nag-iisa. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan at ang langit ay malinaw. Ang liwanag ay tumatama sa bawat puno sa kagubatan. Habang papunta si Ruben sa balete ay ramdam niya ang kaba sa kanyang dibdib. Sa pagdating niya ay natagpuan niya si Elena na nakatayo sa gitna ng liwanag ng buwan. Tila may laban itong pinagdadaanan sa loob ng kanyang sarili. Ang kanyang katawan ay tila nahihirapan na manatiling kalmado. Sa halip na umatras ay lumapit si Ruben. Hinawakan niya ang kamay ng babae at marahang sinabi na narito siya. Sa sandaling iyon ay tila kumalma si Elena ngunit halatang nanghina ito. Makalipas ang ilang sandali ay narinig ni Ruben ang mga yabag mula sa malayo. Alam niyang ang mga kalalakihan mula sa baryo ay papalapit na sa kagubatan. Ramdam niya ang matinding kaba, ngunit hindi niya binitawan ang kamay ng babae. Tumingin si Elena sa direksyon ng mga yabag at pagkatapos ay muling tumingin kay Ruben. Sa mga mata nito ay tila may halong paalam at pasasalamat. Ngunit nanatili lamang si Ruben sa tabi nito at hinawakan ang kamay nito ng mas mahigpit. Habang lumalalim ang gabi ay naramdaman ni Ruben na ang sandaling iyon ang magtatakda ng kanilang kapalaran. Ngunit sa kanyang puso ay buo ang kanyang pasya. Mananatili siya sa tabi ng babaeng minamahal niya kahit ano pa ang mangyari. Sa gabing iyon ay nagsimulang gumalaw ang mga pangyayaring hindi na nila kayang takasan. At sa katahimikan ng kagubatan ay unti-unting lumalapit ang katotohanang magbabago sa kanilang buhay magpakailanman. Sa gabing maliwanag ang buwan ay lalong tumindi ang kaba sa dibdib ni Ruben. Habang hawak niya ang kamay ni Elena sa ilalim ng balete, ay naririnig niya ang papalapit na yabag ng mga kalalakihan mula sa baryo. Ang tunog ng kanilang mga hakbang ay tila unti-unting pumuputol sa katahimikan ng kagubatan. Hindi binitawan ni Ruben ang kamay ni Elena. Sa halip ay bahagya siyang humarap sa direksyon ng mga yabag na tila handang harapin ang anumang mangyayari. Sa kanyang puso ay malinaw na ang kanyang desisyon. Hindi niya hahayaang masaktan ang babaeng minamahal niya. Habang papalapit ang mga tao ay napansin ni Ruben ang pagbabago sa kilos ni Elena. Tila may puwersang unti-unting kumikilos sa loob nito na pilit nitong pinipigilan. Ang kanyang paghinga ay bumibigat at ang kanyang katawan ay tila naninigas. Sa sandaling iyon ay lumingon si Elena kay Ruben. Ang mga mata nito ay puno ng lungkot at tila may nais ipahiwatig. Ngunit nanatili lamang si Ruben sa tabi nito at marahang hinawakan ang kanyang mga balikat bilang tanda ng kanyang pananatili. Nang marating ng mga kalalakihan ang gilid ng balete ay huminto sila. Nakita nila ang dalawang figura sa ilalim ng puno ngunit dahil sa anino at liwanag ng buwan ay hindi nila agad nakilala kung sino ang mga iyon. Ang kanilang mga sulo ay nagbigay ng mahina ngunit malinaw na liwanag sa paligid. Sa sandaling iyon ay napansin ni Ruben na tila mas lalo pang nahihirapan si Elena. Tila may matinding laban sa loob ng kanyang katawan. Sa halip na umatras ay mas lumapit si Ruben at hinawakan ang kamay nito ng mas mahigpit. Lumakas ang hangin at ang mga dahon ng balete ay kumaluskos. Ang paligid ay tila naging mas malamig at mas tahimik. Ang mga kalalakihan ay nagdahan-dahan sa kanilang paglapit na tila ramdam din nila ang kakaibang pakiramdam sa lugar. Biglang tumigil si Elena at tila pinilit na maging kalmado. Unti-unti ay humupa ang kakaibang kilos nito. Sa sandaling iyon ay tila naibalik nito ang kontrol sa sarili. Ngunit halatang nanghina ito at muntik nang bumagsak. Mabilis na inalalayan ni Ruben si Elena at pinaupo sa ugat ng balete. Sa kanyang puso ay ramdam niya ang matinding pag-aalala, ngunit pinili niyang manatiling matatag. Hindi niya hahayaang makita ng mga tao ang kahinaan ng babae. Nang tuluyang makalapit ang mga kalalakihan, ay nakita nila si Ruben. Nagulat ang ilan sa kanila, ngunit agad silang nagtanong kung bakit siya naroroon. Tahimik lamang na sinabi ni Ruben na may hinahanap lamang siya sa kagubatan. Habang nakatutok ang atensyon ng mga tao kay Ruben,
ay nanatiling tahimik si Elena sa likod ng anino ng puno. Dahil sa dilim at liwanag ng sulo ay hindi nila napansin ang presensya nito. Makalipas ang ilang sandali ay nagpasya ang mga kalalakihan na magpatuloy sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Pagkaalis ng mga ito ay bahagyang bumagsak ang balikat ni Ruben sa paghinga. Napatingin siya kay Elena at nakita niyang tila nang hina ito ng husto. Dahan niya itong inalalayan at hinayaan itong sumandal sa puno. Sa gabing iyon ay napagtanto ni Ruben na hindi na lamang lihim ang kailangan niyang bantayan. Kailangan na rin niyang harapin ang galit at takot ng mga tao sa baryo. Ngunit sa kanyang puso ay buo ang kanyang desisyon. Pipiliin niyang protektahan ang babaeng minamahal niya kahit pakalabanin siya ng mundo. Matapos ang gabing muntik nang matuklasan ng mga tao sa baryo ang lihim ni Elena, ay mas naging maingat si Ruben sa bawat kilos. Alam niyang hindi na lamang takot sa dilim ang kalaban nila, kundi pati na rin ang galit at pangamba ng mga taong minsan niyang nakasama sa pang-araw-araw na buhay. Sa mga sumunod na gabi ay mas pinili nilang manatili sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Doon sa lugar na mas makapal ang mga puno at mas kaunti ang liwanag ng buwan. Para kay Ruben ay hindi mahalaga ang hirap ng paglalakad basta makasama lamang niya si Elena ng ligtas. Isang gabi, habang sila ay nasa ilalim ng isang malaking puno, ay napansin ni Ruben na tila mas kalmado si Elena kaysa sa mga nakaraang araw. Ang kanyang mga mata ay hindi na ganoon kabigat ang lungkot at ang kanyang galaw ay mas maayos. Sa sandaling iyon ay nakaramdam si Ruben ng kaunting pag-asa. Lumapit si Elena at marahang hinawakan ang kamay ni Ruben. Dahan itong inilapit ang kamay nito sa kanyang dibdib na tila nais iparamdam ang tibok ng puso nito. Mabagal ngunit mas matatag kaysa dati ang tibok nito. Sa sandaling iyon ay napagtanto ni Ruben na may pagbabago na nangyayari sa babae. Lumipas ang mga araw at napansin ni Ruben na mas nagiging madalas ang pananatili ni Elena sa kanyang tabi hanggang sa madaling araw. Hindi na ito agad nawawala tulad ng dati. Para sa kanya ay tila may laban na unti-unting natatapos sa loob ng babae. Sa baryo ay patuloy pa rin ang pagbabantay ng mga tao ngunit tila nababawasan ang kanilang takot dahil wala na silang nakikitang kakaibang pangyayari. Unti-unti ay bumabalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Ngunit si Rubenes ay pinili ng lumayo sa kanilang mundo. Isang gabi sa ilalim ng balete kung saan nagsimula ang lahat ay magkatabi silang umupo. Tahimik ang paligid at ang hangin ay banayad lamang ang galaw. Sa sandaling iyon ay naramdaman ni Ruben ang katahimikan na matagal na niyang hinahanap sa kanyang buhay. Dahan lumapit si Elena at ipinatong ang ulo nito sa balikat ni Ruben. Sa unang pagkakataon ay naramdaman niya ang init mula sa katawan nito na dati ay malamig. Para kay Ruben ay tila iyon ang tanda na ang babae ay unti-unting nagiging mas malapit sa mundo ng tao. Sa mga sumunod na linggo ay nagpatuloy ang kanilang lihim na pamumuhay sa kagubatan. Si Ruben ay patuloy na nagtatrabaho sa araw ngunit sa gabi ay bumabalik siya sa piling ni Elena. Para sa kanya ay iyon na ang buhay na pinili niya. Isang gabi habang sila ay nakatingin sa liwanag ng buwan ay napagtanto ni Ruben na ang landas na tinahak niya ay puno ng panganib ngunit puno rin ng kahulugan. Natutunan niyang ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya kundi pati sa pagtanggap at pananatili sa kabila ng takot. Sa katahimikan ng kagubatan ay nagpatuloy ang kanilang buhay na malayo sa mata ng baryo. At sa puso ni Ruben ay malinaw ang isang bagay. Ang babaeng kanyang minahal ay hindi lamang naging bahagi ng kanyang buhay, kundi naging dahilan ng kanyang panibagong pag-unawa sa mundo. At sa paglipas ng panahon ay nanatili silang magkasama sa pagitan ng dilim at liwanag. Isang buhay na hindi pangkaraniwan ngunit sapat upang punan ang mga puwang sa kanilang mga puso. Sa tahimik na yakap ng gabi ay natagpuan nila ang lugar kung saan sila tunay na nabibilang.